Okay, game na. Simulan na natin ang lesson for today. Sabihin natin ng sabay-sabay in Korean. Che yukwa, haru ilgwa. Ulitin natin. Che yukwa, haru ilgwa. Ang ibig sabihin niyan, simple lang. Lesson 6, daily routine. So ano ba mga pag-aaralan natin ngayon? Well, una, ohi il, mga salita tungkol sa oras. Tapos, munpop il, yung grammar na s, nida, / ka. Sunod, ohi tu, mga salita naman about sa daily routine o ilgwa. And then, munpop tu, yung eso. At syempre, sa dulo, magkakaroon tayo ng mabilis na review para sigurado tayong tanda pa natin lahat. O diba? Tara, let's go! Okay, unahin na natin yung unang set ng ating vocabulary. Ito ay tungkol sa sigan o sa Tagalog, oras. Alam nyo, super useful nito sa pang-araw-araw na usapan, kaya makinig tayong mabuti ha. Okay, first word. Para sa umaga or AM, ang tawag dyan ay o John. Pakinggan nyo ha, o John. Ulit, o John. Ngayon, para naman sa hapon or PM, ito ay o who. Sige nga, sabihin nyo, o who. One more time, o who. Madali lang, di ba? Next, yung oras or hour sa English ay she. Ulitin natin, she. She. At yung minuto naman ay bun. Last time, bun. Bun. Ayan, perfect. Okay, next naman. Ito yung mga parts of the day. Para sa umaga, ang salita ay achim. Pakinggan nyo, achim. Ulitin natin, achim. Yung tanghali, chomshim. 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 Para naman sa gabi, yan ay chonyok. 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 At kapag sobrang gabi na, yung deep night, ang tawag dyan ay pam. 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 So, buuin natin. Achim, chomshim, chonyok, at pam. Galing! So, paano ka naman magtatanong kung anong oras na? Simple lang, ang itatanong mo ay, 지금 몇 시입니까? Pakinggan yung mabuti at subukang ulitin. 지금 몇 시입니까? Medyo dahan-dahan. 지금 몇 시입니까? One last time. 지금 몇 시입니까? Ang ibig sabihin niyan, anong oras na ngayon? At syempre, kung may tanong, may sagot. Tingnan natin tong orasan. Kung tatanungin ka ng 지금 몇 시입니까? Ang isasagot mo ay 8시입니다. Ulitin natin, 8시입니다. Last one, 8시입니다. Ibig sabihin, it's 8 o'clock. O, kita nyo, ginamit natin yung she na pinag-aralan natin kanina. Alright, let's move on sa ating unang grammar point. Super importante nito guys kasi ito yung formal sentence ending sa Korean. Ito yung paraan para magpakita ka ng respeto. Pag-aaralan natin ng s, nida para sa mga statements at yung s, nika para naman sa mga tanong. So yun nga, itong mga endings na to, ginagamit sa mga formal na sitwasyon. Tandaan nyo lang ha, pag statement or nagsasabi ka lang ng something, simnida ang dulo. Pero pag nagtatanong ka, simnika naman. Yun yung palatandaan, yung ka sa dulo. Now, paano ba natin to dinagamit? Madali lang to, promise. Tingnan nyo, kung yung verb stem ay nagtatapos sa consonant tulad ng mokta, nagiging moksumnida. Sige nga, ulitin natin. Moksumnida, moksumnida, moksumnida. Sa tanong naman, magiging moksumnika. Ulit, moksumnika, moksumnika. Okay, gets? Now, paano kung vowel naman yung dulo? Tulad ng boda, magiging pomnida. Ganito lang, pomnida, pomnida, pomnida. At sa tanong, pomnika, pomnika, pomnika. Ayan, kita nyo yung pattern? Okay, para mas malinaw, heto ang isang example sentence. Basahin natin ng sabay-sabay. 7시에 저녁을 먹습니다. Let's say it 3 times, slowly. 7시에 저녁을 먹습니다. 우lit. 7시에 저녁을 먹습니다. Last time. 7시에 저녁을 먹습니다. Anong ibig sabihin yan? Kumakain ako ng hapunan ng 7:00. Nice! Okay, lipat na tayo sa ating pangalawang set ng vocabulary. This time, ang pag-uusapan natin ay ilgwa. Ano yung ilgwa? Ito yung mga pang-araw-araw nating ginagawa, yung daily routine natin. Okay, simulan natin sa mga pinaka-basic. Yung gumising. In Korean, that's ironada.
Sabayan niyo ako. Ironada, ironada, ironada. Good. Yung maghugas, shitta, shitta, shitta. Pag kumain naman, shiksahada, shiksahada, shiksahada. At yung pumasok sa trabaho, chulgunhada, chulgunhada, chulgunhada. Okay, tingnan nyo itong mga larawan. It helps a lot, di ba? Subukan nyo ngang ituro kung alin dyan ang iranada. Ayon, tama. Yung kasunod, yan yung sitta. Tapos siksahada at yung huli papuntang office, chulganada. Mas madaling tandaan kapag may picture, no? Okay, second batch na tayo ng verbs. Kung may papasok sa trabaho, meron ding umuwi galing trabaho. Ang tawag dyan ay twegunhada. Ulitin natin, twegunhada, twegunhada, twegunhada. Pag naglinis ka naman, that's chongsohada, chongsohada, chongsohada. Yung mamasyal or mag-stroll, sanchekhada, sanchekhada, sanchekhada. At yung huli, makipagkita sa kaibigan, ang sasabihin mo ay chinguril mannada. Dahan-dahan, chinguril mannada. One more, chinguril mannada. Last time, chinguril mannada. Galing! Heto, isang perfect example. Tignan nyo yung drawing. Anong ginagawa niya? Tama, siya ay nagsasanchekhada, namamasyal siya. Si sanchekhada. Okay, great job so far. Tuloy na natin sa ating pangalawang grammar lesson for today. This time, pag-aaralan natin yung location particle na eso. Napaka-importante nito kaya tutok lang tayo. So ano nga ba tong ESA? Ganito lang kasimple yan. Ginagamit mo ang ESA pagkatapos ng isang pangalan ng lugar para sabihin kung saan mismo nangyayari yung isang action o kilos. Tandaan nyo yung keyword, action. At alam nyo ba, dito madalas nalilito ang marami. Ano ba yung pinagkaiba ng eso at saka ng e? Okay, pakinggan nyo to. Yung eso, ginagamit mo pag may action na nangyayari sa lugar. Example, kungon eso undong hamnida. Ibig sabihin, nag-eehersisyo sa parke. May ginagawa, di ba? Yung e naman, ginagamit pag sinasabi mo lang kung nasaan ang isang bagay o tao. Example, kungone isimnida. Nasa parke. Gets? So pakinggan nyo yung difference ulit. Kungon eso undong hamnida versus kungone isimnida. Malinaw, di ba? Okay, isa pang example para sa eso. Para sure na gets natin. Basahin natin to, 휴게실에서 신문을 읽습니다. Sige, sabayan nyo ko, dahan-dahan. 휴게실에서 신문을 읽습니다. Ulitin, 휴게실에서 신문을 읽습니다. One last time. 휴게실에서 신문을 읽습니다. Ibig sabihin yan, nagbabasa ng dyaryo sa lounge. Wow! Ang galing! Ang bilis ng oras. Ngayon, para siguradong tumatak sa isip natin lahat ng napag-aralan, magkakaroon tayo ng isang mabilis na review. Ready na ba? Okay, review muna tayo ng mga importanteng salita. I'll say it twice, sabayan nyo ko. Simulan natin sa parts of the day. 아침, 아침, 점심, 점심, 저녁, 저녁. Good. Para sa oras, she, 분, 분. Ngayon yung mga verbs, 일어나다, 일어나다, 식사하다, 식사하다, 산책하다, 산책하다. At yung huli, 출근하다, 출근하다. Ang galing! Ngayon naman, yung mga importanteng pangungusap, pag magtatanong ng oras, 지금 몇 시입니까? Ulit, 지금 몇 시입니까? Para sumagot, 8시입니다. 8시입니다. Example ng statement, 7시에 저녁을 먹습니다. 7시에 저녁을 먹습니다. At yung huli, gamit yung eso. 공원에서 운동합니다. 공원에서 운동합니다. Perfect! Great job keeping up! At dyan na nagtatapos ang ating lesson for today. Galing nyo! Tami tuman nayo!